panahon ng tag-init, kanya-kanyang larga ang mga tao sa iba't ibang resorts para makapag-swimming at makapagbabad sa tubig. Para magkaroon pa ng ibang libangan, hindi lang po Facebook, YouTube, tsaka social media. Family bonding din po, tapos namamasyal. Exercise na rin naman, parang sabay mo na yung fun, plus the exercise, ganun. Enjoy at relaxing man ang pagsuswimming, kailangan pa rin maging maingat mga kapuso. Hindi naman sa pagiging KJ, pero may ilang sakit na posibleng makuha kasi sa paglublob sa swimming pool. Tulad ng naranasan ni Mikey, nagka-diarrhea siya pagkatapos ng isang outing. Hinala ni Mikey, nagpabalik-balik siya sa banyo matapos siyang makainom ng tubig mula sa pool. Yung tito ko, pinagtripan ako, hinagis ako sa swimming pool. Siguro 30 minutes, dun ko naramdaman yung sakit ng tiyan ko. Yung talagang sobrang para siyang namimilipit na hindi mo maintindihan. Inabot ng halos 2 araw ang pamimilipit niya sa sakit ng tiyan. Nag-try din akong magpahid ng mga ointment. Tapos after nun, hindi naman agad sumakit yung tiyan ko. Tapos mga siguro 30 minutes, dun ko naramdaman yung sakit ng tiyan ko. Dahil stagnant ang tubig sa pool, madali itong pamugaran ng iba't ibang germs na nagdudulot ng sakit. Ang diarrhea na na-experience ni Mikey ay isang uri ng recreational water illness o RWI. Yung tao na may diarrhea, minsan may naiwan pa rin na feces or dumi doon sa puwet niya. And pagka may diarrhea ang tao ay maraming germs doon, no? Compared to the usual na feces. So halimbawa, pag nagsiswimming ka, nandun yung taong may diarrhea, nakalunok ka ng tubig, no? Sa pool, ay pwede kang mahawaan. Bukod sa diarrhea, nandyan din ang swimmer's ear o yung impeksyon kapag napasukan ng tubig ang tainga. Kung ang tubig na yon ay contaminated or may mga germs, pwede tayo magkaroon ng infection. Especially kung hindi mo matanggal yung tubig doon sa tenga mo. At skin infection tulad ng rashes. Lumalabas ang rashes kung nasobrahan ng exposure ng isang tao sa chemicals na ginagamit sa pools para patayin ang bakterya rito. Ito ang chlorine rash. Hindi man ganoon kadelikado ang ilang RWI, mas mainam pa rin kung may iwasan ito. Una, mag-shower muna bago lumublob sa pool. Ang 1 minutong pagbabanlaw ay nakatatanggal ng dumi sa katawan. Pangalawa, huwag na mag-swimming kung mayroong diarrhea para hindi na makahawa pa sa iba. At yung mga parents naman na may mga chikiting, no, na nagsiswimming, ay make sure na i-check nila yung mga anak nila kung kailangan ng bathroom break. Pangatlo, huwag na rin lumangoy kung may open wound para maiwasan ang infeksyon. Pang-apat, magsuot ng earplugs o swimming cap para maprotektahan ang tainga habang nagsiswimming. At pang-5, maglagay ng sunblock para may protection ng skin laban sa matinding init ng araw. Isa pang paraan para makaiwas sa sakit na nakukuha sa swimming pool ay siguruhing malinis ang pinaliliguan. Kung malakas ang amoy ng chlorine, mas malamang na marumi ito. Ang matapang na amoy chemical kasing ito ay hindi ang chlorine. Dulot ito ng chloramines o ang pinaghalong chlorine at mga contaminants sa tubig. Ang tamang antas ng chlorine, walang gaanong amoy. Pagkalublob sa tubig ay namula ang iyong mata o kaya ay nangati naman ang iyong balat ay senyalis na ito ng maraming bakterya ang tubig sa pool. Pero kung nakararanas na ng sakit, heto naman ang pupwedeng gawin. Kung may diarrhea, siguraduhin uminom ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate. Kung nagsimula na magkaroon naman ng rashes, maligo agad at iwasan itong kamutin ng kamutin. Kung napasukan naman ng tubig ang iyong tainga, punasan agad ang bungad nito gamit ang tuwalya at pagkatapos ay itagilid ang ulo para mawala ang tubig. O mga kapuso, huwag basta-basta ipagwalang bahala ang kalusugan sa ngalan ng kasiyahan. Dahil masulit at worry-free ang bawat getaway kung kayo'y healthy.